Sinabi ng general sa kanyang mga tauhan na ang pangunahing problemang kinakaharap nila ay walang lupang maaari nilang gawing teritoryo. Ang isa sa kanyang mga tauhan ay medyo natatakot, ngunit iniipon niya ang kanyang lakas upang irekomenda na dapat nilang salakayin ang mga kalapit na isla. Maaari nilang harangan ang karagatan kasama ang isla at magmarcha pabalik sa kontinente sa pamamagitan ng Korean Peninsula. Tinapik ng general ang tagasunod niya para sa kanyang ideya, at pinasalamatan ng tagasunod ang general. Inutusan ng general ang kanyang General Crimson Earth na sakupin ang lahat ng mga isla malapit sa mainland. Kailangan nilang kontrolin ang karagatan habang ang malalakas na mga Koreanong manlalaro ay abala sa pakikidigma sa mga halimaw sa mainland. Ang General Crimson Earth ay inatas ang manguna sa isang maliit na fleet at magtatag ng isang outpost sa Korean Peninsula. Pinipigilan ng general na pukawin ang pangunahing puwersa ng Korean Peninsula, at kailangan lang maghanda ng General Crimson Earth sa pagdating ng kanilang general. Sinabi pa sa kanila ng general na gamitin ang mga synergies ng pirata hanggat maaari. Kailangan din nilang mangolekta ng mas maraming ginto hanggat maaari habang sila ay nasa misyon. Ang mga pirates ay mayroong rank 3 pirate synergy na tinatawag na, I will become, I'm king of pirates. Ito ay isang synergy ng grupo at nangangailangan ito ng higit sa 10,000 pirata sa grupo. Ang mga epekto nito ay maaaring doblehin ang halaga ng ginto kapag pumatay ng isang manlalaro, at maaari rin silang mawala ng 20% ng ginto na mayroon ng isang manlalaro. Alam na ngayon ni Songwoo kung bakit nanghuhuli ng mga buhay na tao ang mga pirata na ito para patayin sila kalaunan kasama ang kanilang main group at makatanggap ng maraming ginto sa proseso. Sinabihan sila ng general na kailangan din nilang i-manage ang main quest na kanilang natanggap, na nagsasabing isang maharlika ang isisilang sa pagtatapos ng kaguluhang ito. Ang general ay nagudyok sa kanyang mga tauhan sa pagsasabing hindi nila tinatahak ang landas ng isang pagiging maharlika kundi isa sa mga Azura. Kailangan nilang magpakita ng walang awa at pagnakawan ng lahat. Sa sinabi nito, natapos na ang memory fragment, at si Songwoo ay bumalik na sa totoong mundo. Nag-level up rin si Songwoo, at nakakuha siya ng 5 card choices. Pumili si Songwoo ng Call of Death skill card na nagpapataas ng kanyang Call of Death skill rank. Maaari na siyang magpatawag ng 25 na masterless zombies mula sa abyss. Si Songwoo ay medyo masaya dahil ang dami ng bilang ng kanyang zombie ay tumaas ng husto. Nagtatanong ang babaeng manlalaro kung ano ang susunod niyang gagawin. Ipinaalam sa kanya ni Songwoo na tapos na siya dito at pupunta na siya ngayon sa Gimpo para lumaban sa totoong digmaan. Habang sa kabilang digmaan, ang parehong mga manlalaro at ang mga Red Orc ay nagharap sa isa't isa. Ang mga Red Orc ay galit na galit gaya ng dati. Ipinaalam sa kanila ni Jisuyon na maraming mga Orc ang mas malakas kaysa sa mga normal na Orc, at si Hanho ay natakot matapos itong marinig. Ipinaalam sa kanila ni Han Sokgu na ito ay isa lamang sa kanilang mga advanced team, ngunit ang kanilang mga bilang ay napakarami din. At saka, ngayon ay nagawa pa nilang maging alipin ang mga troll na ngayon ay lumalaban para sa kanila. Hindi makapaniwala si Myung-soo at iba pang manlalaro dahil mas malakas ang troll kaysa sa mga orc. Si Raiti at Jisuyon ay nagsimulang umabanti at hinati ang mga troll sa kanilang daanan. Pareho silang tumalon patungo sa gitna ng formation ng mga Red Orc. Ang ilang Red Orc ay nasaksak ng mga lumilipad na punyal. Ang mga dagger na ito ay inihagis ni Hanho na mukhang motivated na ngayon. Sinuntok pa ni Hanho ang ilang mga orc hanggang mamatay. Gumawa si Gandianli ng Wave of Fire spell para sunugin ang mga orc. Sinusunog niya ang maraming orc sa kanyang pag-atake, at bawat Red Orc warrior ay nagbibigay ng 1,200 ginto. Medyo naging maangas si Gandianli matapos talunin ang ilang orc, ngunit iniligtas ni Han Sokgu ang kanyang buhay sa pamamagitan ng paghuli sa ligaw na palaso na tatama sa kanya. Sinabihan siya ni Han Sokgu na mag-ingat. Sinimulan ni Han Sokgu na hampasin ang mga orc gamit ang kanyang mga pag-atake ng kamao, at inutusan niya ang kanyang mga mandirigma na protektahan ang mga mages. Ang mga orc ay napaatras ng husto, ngunit sila ay walang takot pa rin, at tila nag-e-enjoy ang mga orc sa laban na ito. Sinubukan ng isang orc chief na salakayin sila, ngunit nasuntok siya ni Hanho, at sinabi niya sa kanila na mas na-enjoy niya ang laban na ito kaysa sa mga orc.
Hinaharang ng Shield Bearer Squad ang pag-atake ng mga orc habang ang Priest Squad ay hinaharang sila mula sa likuran gamit ang kanilang mga kasanayan sa pagpose. Ang isa sa mga mandirigma ay may itinuro sa malayo. Ito ay mga orc shaman na dinala ng mga troll. Inilabas ng mga orc shaman ang kanilang mga magic spell patungo sa mga manlalaro, at hinihiling ng mga shield bearer ang kanilang mga mages na maglagay ng mga magic barrier sa kanilang mga shield, ngunit ang mga magic spell ay tumama sa kanila bago sila makapagbigay ng anumang uri ng mga protection barrier. Ang mga manlalaro na natama ng spell ay hindi maganda ang kalagayan, at ang ilang mga specialized orc cavalry ay nagsimulang magtungo sa kanila. Sabay-sabay na dumating ang pangkat ng Crusader doon. Ang Crusaders ay gumawa ng kanilang breakthrough formation na huminto sa pag-atake ng mga Red Orc Cavalry, at inutusan ni Menhim Song ang mga crossbowmen na i-target ang mga Orc Shaman. Matagumpay na na-manage ng mga Arrow Crossbowmen na ma-neutralize ang mga Orc Shamans. Ang iba pang mga manlalaro ay na-motivate pagkatapos mapanood ang mga Crusaders in action. Sunod-sunod na pinagpapatay ng prosecutor ang mga orc, at kung magpapatuloy ang mga bagay-bagay ng maayos, matatapos niya ang kanyang personal quest sa lalong madaling panahon. Ginawa ng prosecutor ang kanyang skill na cross spear upang alisin ang isang grupo ng mga Red Orc Warrior. Ang pinakahuli sa kanyang mga Crusaders na nasa level 9 ay pumatay ng isang Red Orc Warrior, at siya ay nag-level up sa level 10. Isang system notification ang nag-pop up na nagpapaalam sa prosecutor na ang kanyang personal promotion quest ay nakumpleto na. Natanggap niya ang kanyang unang awakening bilang isang gantimpala, at ang kanyang destiny ay bahagyang nagbago. Huminto ang mga orc nang magsimulang magliwanag ang prosecutor. Kahit na ang mga taong manlalaro ay hindi maaaring panatilihing bukas ang kanilang mga mata dahil sa nagniningning na bumabagsak mula sa langit. Lumitaw ang isang light spear sa kalangitan. Ang kasalukuyang lugar ay naging Temple's domain sa loob ng isang oras. Ang healing effect sa lugar ay tataas ng 2%, at lahat ng mga istatistika ng Crusaders ay tataas ng 5 puntos. Hinawakan ng prosecutor ang sibat, at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na umatake. Ang mga human players ay unti-unting gumagaling, at sinimulan nilang purihin ang prosecutor, at nararamdaman ng prosecutor na muling nabuhay ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Ang bagong mundong ito ay nangangailangan ng pagbabago, at ang Liberation Guild ang mangunguna patungo sa pagbabagong ito. Samantala, sa China, ipinaalam ng isang manlalaro kay Li Weinim na nakatanggap sila ng ilang impormasyon mula sa grupo ng mga Mandar Ambong na kanilang natalo. Ang mga Mandar Ambong ay pumunta sa Korean server matapos matalo sa Chinese second server. Medyo naasar si Li Wei dahil sa palagay niya ay dapat na niyang pinatay ang mga human form beast nang sila ay nagkaroon ng pagkakataon. Ipinaalam sa kanya ng manlalaro na hindi na kailangang mag-alala dahil ang grupo ng mga Mandar Ambong ay natalo sa Korea. Masaya si Li Wei na malaman na may mga taong may kakayahan pa rin sa Korean server. Samantala, pabalik sa sitwasyon ng digmaan, ang prosecutor ay tumatanggap ng 3,000 ginto para sa pagpatay sa assault or chief captain. Pagkatapos ng ilang minuto, tapos na sila sa kasalukuyang grupo ng mga Red Orc Warriors. Ipinaalam ni Minhem Song sa prosecutor na nakakuha sila ng complete victory maliban sa ilang orc na nakatakas. Ang prosecutor ay nagtatanong tungkol sa mga nasawi sa kanilang panig. Ipinaalam sa kanya ni Minhem Song na 3 Crusaders at 100 manlalaro ang namatay sa huling labanan, ngunit ito ay mas mababa kaysa sa inaasahan nila. Iniisip ng prosecutor na dapat nilang bawasan ang mga nasawi sa abot ng kanilang makakaya. Hindi nila kayang punuin ang bilang nila ng walang katapusan na tulad ni Song Woo, at nangangailangan ng maraming oras upang sanayin ng gusto ang mga Crusaders upang hindi madaling mamatay. Ipinaalam sa kanila ni Han Sok-gu na ang mga manlalaro ay nangangailangan ng pahinga dahil kung muling aatakihin sila ng orc, mamamatay sila sa pagod. Bigla na lang silang nakarinig ng maraming yabag. Nakikita nila ang isa pang pag-atake ng mga Red Orc na papalapit sa kanilang lokasyon. Ang isa sa mga orc ay bumusina, nakasakay sa isang rhino. Ipinaalam sa kanila ni Ji Suyon na ang grupong inakala lang nilang advanced group ay bahagi na ng kanilang pangunahing puwersa. Ipinapaalam ni Han Sok-gu at Gang Yunli sa prosecutor na imposibleng pigilan ang pag-atake ng grupong ito ng mga orc. Iminumungkahi ni Minhem Song na dapat silang umatras at lumaban sa mga saradong kalye,
ngunit medyo nalilito ang prosecutor. Kung aatras sila pabalik sa mga gusali, ang pangunahing puwersa ng mga orc ay maaaring direktang magtungo sa Yongdongpo Station. Sumasang-ayon si Ji Suyun sa kanya dahil ang mga orc ay palaging pumupunta sa lugar na may mas maraming tao, at ang Yongdongpo Station ay may mas maraming refugee kaysa sa mga mandirigma na naruroon. Sa sinabi nito, sinabi sa kanila ng prosecutor na hindi sila maaaring umatras mula sa puntong ito kung saan ang mga taong hindi kayang makipaglaban ay magdudusa sa kanilang bayan. Ang mga Red Orc ay nagsimulang umatake patungo sa mga human player, at ang ilang mga tao ay nasiraan ng loob matapos makita ang kanilang pag-atake. Itinuro ni Hanho ang isang bagay na mahalaga, ang isang patay na orc ay tumilapon patungo sa isang Red Orc warrior na nakasakay sa isang rhino. Si Songwo ay nagpasabog sa patay na orc na nagresulta sa isang malaking pagsabog. Ang mga skeleton bird ay lumilipad at dala-dala ang mga bangkay ng mga orc. Ibinaba ng mga ibon ang mga patay na orc patungo sa hukbo ng pangunahing puwersa ng mga orc, at sila ay sumabog pagkatapos na makarating sa kanilang paligid. Naging masaya ang lahat dahil alam nilang bumalik si Songwo sa labanang ito. Si Songwo ay nagpakita, at nakasakay sa Drake kasama ang Death Knight. Medyo naging relaxed ang prosecutor pagkatapos panoorin si Songwo sa aksyon. Ang mga magic drone na kabilang sa iba't ibang guild ay umaaligid sa paligid ng digmaan. Ang buong labanan ay live broadcast sa community forum. Pinag-uusapan nila na baka ang Death Knight ang bagong pangunahing paboritong skeleton ng The Necromancer. Samantala, nawawalan ng kasikatan si Righty dahil siya ang pangunahing paboritong skeleton soldier ni Songwo noon. Ang mga broadcaster ay lubos na masaya dahil ang kanilang bilang ng mga subscriber ay tumataas ng husto. Medyo aktibo ang chat, at iniisip nila kung mas malakas ba si Songwo kaysa sa lakas ng number 1 ranked player. Kasabay nito, ang isang tao ay nagsisimulang kumatok sa pintuan ng mga broadcasters, at sila ay naging alerto. Si Min Hwa-song ay sumama sa pangkat ng mga Crusaders at sinabihan ang mga broadcasters na ibaba ang kanilang mga armas. Samantala, sinabihan sila ni Min Hwa-song rin na patayin ang broadcast, o gagamit sila ng puwersa para itigil ito. Sinimulan siyang akusahan ng staff ng pagmomonopolyo sa press at paggawa ng hindi katotohanan. Itinama siya ni Min Hwa-song sa pagsasabing na target ang Yongdongpo Station dahil sa broadcast na tulad sa Yodo Island Raid. Ang kanilang mga lokasyon ay madaling maihayag sa pamamagitan ng mga broadcast na ito. Sumang-ayon ang staff sa kanya, at sinabi niya sa kanila na makikipagtulungan sila sa kanila. Napangiti si Min Hwa-song dahil alam niyang marami pang pribadong channel ang nagbo-broadcast ng live ng raid, at hindi nila mapipigilan ang lahat ng ito. Parehong ang kanilang mga kaaway at mga manlalaro na may hindi kilalang layunin ay nanunood sa kanilang stream ngayon. Nung gabi sa labas ng Liberation Guild Camp, nakaupo si Righty sa tabi ng apoy. Natakot si Hanho matapos malaman na maaaring salakayin sila ng mga beastman at scientist mula sa timog, at mayroon silang grupo ng mga orc na sumugod sa kanila mula sa kanluran, at darating din ang mga Chinese pirates para sa kanila na susunod mula sa karagatan. Si Hanho ay naasar dahil alam niya ang difficulty ng Korean server ay tumataas ng husto. Iniisip ni Jisoo na malakas sila sa Korean server ngunit hindi nila alam ang lakas ng ibang bahagi ng mundo, at maliit din ang lawak ng kanilang bansa. Iniisip niya na kailangan nilang mangaso ng higit pa at makapag-level up ng mas mabilis. Si Songwo ay sumang-ayon sa kanya bilang ang kanilang pangunahing layunin mula noong umalis sila sa college campus ay upang maging mas malakas. Ngunit dahil ang Korea ay isang maliit na bansa kumpara sa ibang bahagi ng mundo, ang mga umiikot na Golden Experience Point ay maliit din. Kaya naman naisip ni Songwo na ang digmaang ito sa mga orc ay isang blessing in disguise para sa kanila. Pagkatapos ng huling labanan sa mga orc, nakipag-usap na si Songwo sa prosecutor na sila ay maghahanda laban sa ibang mga bansa. Pagkatapos mamanage ang mga orc, kailangan nilang maglakbay sa ibang mga bansa kung maaari at alisin ang lahat ng posibleng banta. Ngunit wala rin siyang ideya kung ano ang kanilang haharapin matapos talunin ang mga kaaway na manlalaro. May narinig ang isa sa mga Crusader sa labas, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang kapwa Crusader na wala siyang narinig na kainahinala. Bigla-bigla na lang, may mga ugat na nagsimulang lumabas sa lupa. Ang mga ugat ay nagiging mas malaki at lumalaki sa kawalan.
Pumasok sina Jisoo at Righty sa kwarto ni Songwoo para alertuhan siya, pero bigla na lang may lumitaw na Red Orc sa likod ni Jisoo yun, at akmang aatakihin siya nito. Madaling hiniwa ni Jisoo at ni Righty ang orc gamit ang kanilang mga espada. Ang mga Crusaders ay nagsimulang ipaalam sa iba na ang mga orc ay narito. Tinatapos ng mga orc ang mga manlalaro, at nagtataka sila kung paano nakapasok ang mga orc sa loob ng kampo. Itinuro ni Hanho ang isang lokasyon kung saan nagmumula ang mga orc, may ilang portal na binubuo ng mga ugat, at ang mga orc ay lumalabas sa mga portal na ito. Medyo nabigla si Songwoo matapos makita ang mga orc gamit ang portal magic. Ang mga orc ay nagsimulang magtungo sa kampo ng Prosecutor, pero ginamit ng Prosecutor ang kanyang kakayahan upang gawing Temple's Domain ang buong lugar sa loob ng isang oras. Ang Prosecutor ay mukhang medyo naasar sa mga orc na inistorbo ang kanilang oras ng pahinga. Ang mga human players ay nagka-buff, at sila ay puno ng enerhiya mula sa pangunahing kasanayan ng Temple's Domain. Gumamit si Gandian Lee ng Wave of Flame Magic para gawing abo ang mga orc, at sinira niya ang isa sa mga portal sa proseso. Nasaktan si Han Suk-gu sa sorpresang pag-atake, ngunit ngayon ay gumaling na siya mula sa buff, at pakiramdam niya ay nag-level up siya mula sa 2 o 3 level ng sabay-sabay. Ginamit ng Prosecutor ang Cross Spear skill para mapatay ang mga umuusad na Red Orc Warrior, at sinisira din niya ang isang portal. Ipinaalam ni Min Hem-song sa Crusaders na 2 portal ang nawasak, at dapat silang tumuon sa iba pang mga portal. Ngunit medyo nalilito siya nang makitang wala silang makitang ibang portal. Nasira na pala ni Songwoo at ng kanyang partido ang iba pang mga portal. 2 portal lang ang inalagaan ng Liberation Guild, habang winasak ni Songwoo ang lahat ng iba pang portal sa napakaikling oras. Ang Prosecutor at si Songwoo ay pareho na sa kanilang unang awakening, ngunit ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga kapangyarihan ay napakalaki. Hindi nagtagal ay napansin nila ang isang bato na nagbubuga ng itim na usok, at iniisip nila kung ito ba ang lumilikha ng mga portal. Kinuha ni Songwoo ang bato, at may lumabas na red warning message, na nagpapaalam sa kanila na ang item na ito ay naglalaman ng dark energy, at ang pangmatagalang pakikipag-ugnayan dito ay maaaring magresulta sa mga negatibong kahihinatnan. Bigla na lang, may mission window na nag-pop up sa harap ng lahat ng manlalaro. Ang quest ay nagsasabi sa kanila na ang Orc Lord ay nagcast ng large-scale black magic. Kung hindi nila ito mahihinto bago ang 30 oras, ang lahat ng orc ay mapupunta sa isang demonic na estado. Naalala ni Songwoo na ang boss ng college campus ay isa ring black mage orc. Si Songwoo ay napaisip na ang Orc Lord na ito ang perfect match para sa kanya. Nakatanggap si Min Hem-song ng emergency na tawag mula kay Min Hwa-song. Nagulat siya matapos makita ang mensahe ni Min Hwa-song. Lumalabas na ang mga wyvern ay papunta pala sa kanilang direksyon. Pagkaraan ng ilang oras, nagsimulang dumaan ang mga wyvern sa kanilang kampo. Nag-aalala si Han Suk-gu dahil sunod-sunod silang nagkakaroon ng gulo, ngunit sinabihan siya ni Gandian Lee na itigil ang pagrereklamo kung hindi maririnig sila ng mga wyvern. Ipinaalam ni Min Hwa-song sa Prosecutor na umalis na ang mga wyvern, ngunit dapat pa rin silang magtago sandali. Marami silang tao, pero hindi na rin makakabalik ang mga wyvern pagkatapos silang pagmasdan mula sa malayo. Wala na silang maraming oras na natitira, ngunit wala na silang ibang pagpipilian, at sumang-ayon ang Prosecutor sa kanyang desisyon. Tinanong ni Hanho si Songwoo kung masyado pang maaga para patayin ang mga wyvern. Sinabi sa kanya ni Jisoo yun na kahit papaano ay maaalagaan nila ang isa o 2 sa kanila, ngunit may 12 ng lumilipad sa itaas. Dagdag pa, ang pakikipaglaban sa mga kaaway sa himpapawid ay medyo mahirap para sa kanila. Ang Alpha Wyvern na lalaki at ang mga Wyvern sa ilalim ng kanilang pamumuno, ay ang mga tunay na ruler ng Korean Sky ngayon. Lahat ay humihinto kapag sila ay dumadaan. Gustong manghuli ni Songwoo, ngunit wala siyang maisip na paraan para magawa iyon. Kinaumagahan, wala na sa paligid ang mga Wyvern. Samantala, ipinaalam ni Min Hwa-song sa Prosecutor na maaari na silang magsimulang lumipat ngayon dahil tiyak na nakatawid na ang mga wyvern sa hilagang bahagi ng Han River sa ngayon. Ang Prosecutor ay sumang-ayon sa kanya at inutusan siyang ipaalam sa bawat team na sila ay mauuna. Nakakuha si Hanho ng kapakipakinabang na impormasyon na ang Gimpo Plains kung saan lumilitaw ang grupo ng mga orc,
ay nagsimulang maging isang abandonado, tulad ng kung paano naging abandonado din ang Yodo Island sa panahon ng pagsalakay sa Wandering Drake. Ang buong lugar na ito ay isang madamo at lantian na lugar, ngunit ngayon ito ay naging abandonado sa isang gabi lang. Ipinaalam ni Minhwa Song kay Songwoo na ayon sa ulat ng reconnaissance team, ang mga orc ay nagtitipon sa Gimpo International Airport. Sinabi sa kanila ng prosecutor na ito ay isang magandang labanan kung saan dalawang malalakas na puwersa ang magsasalpukan. Sinabi sa kanila ni Songwoo na kailangan nilang gumawa ng matalinong desisyon dahil maaaring may pinaplano ang mga orc sa likod ng mga eksena. Alam ng prosecutor na hindi ito maaaring mangyari, ngunit wala silang sapat na oras, at kailangan nilang alisin ang mga orc sa labanan na ito bago matapos ang oras. Ang mga Red Orc Warriors ay umaabanti patungo sa mga human players mula sa Gimpo International Airport. Ang mga taong manlalaro ay medyo nabigla pagkatapos mapanood ang napakaraming bilang ng mga orc. Alam ni Songwoo na ang ilan sa mga manlalarong ito ay nasiraan na ng loob at gusto nilang tumakas mula sa labanang ito, ngunit wala ng lugar para makatakas sila. Kung aatras sila ngayon, kakailanganin nilang harapin ang mga orc na nakabuff ng dark magic. Tinanong ng prosecutor si Songwoo kung sisimulan niya ang laban sa pagsabog ng mga bangkay gaya ng dati. Inutusan ni Songwoo ang kanyang mga skeleton bird na ihagis ang mga patay na orc patungo sa mga umaatake na kalaban, ngunit sa isip niya, alam niya na ang mga orc ay may inihanda para labanan ang pagsabog ng bangkay sa pagkakataong ito. Ngunit sabik pa rin siyang malaman kung anong mga plano ang maaaring ilabas ng mga hindi masyadong matatalinong mga orc na ito. Si Songwoo ay nagsagawa ng pagsabog sa mga bangkay, ngunit pagkatapos na humupo ang usok, nakakita sila ng isang shield sa paligid ng grupo ng mga orc. Ang shield na ito ay isa sa mga magic ng mga Black Mage Orc. Parehong napagtanto ng prosecutor at ni Songwoo na ang mga orc ay hindi umaatake, at marahil ay inuubos nila ang oras para sa pagkumpleto ng Black Magic spell. Nangangahulugan ito na kailangan muna nilang simulan ang pag-atake at labanan ang mga orc ng direkta. Si Minhwa Song ay nagmungkahi na dapat silang mag-isip ng isang paraan upang mabawasan ang kanilang casualty dahil kahit na manalo sila dito, napakaraming mga kalaban na naghihintay para sa kanila na sila'y maging mahina. Sinabi ni Songwoo sa prosecutor na pagtutuunan nila ang pagbuo ng alyansa pagkatapos ng digmaan sa mga orc, at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga dayuhang kaaway. Tinanong siya ng prosecutor kung bakit hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa mga mananakop. Sinabi sa kanila ni Songwoo na nagsimulang magtipon ang mga survivors dahil sa mga sumasalakay na monster army, ngunit ang pangunahing problema ay walang ligtas na grupo na maaaring kunin ang mga survivors na ito. Tiniyak ni prosecutor kay Songwoo na hanggat walang direktang banta sa kanya, bubuo siya ng malaking grupo na makakapagpaginhawa sa mga tao.